Unsa ginapakaping sa imo ha? Ha? Tools. Tools. Oh, tools. Reflector. Unsa ba? Daghan. Ug naamoy nakalitan. Kung mapalit ka og motor, naa gyud gihatag sa imo nga katong? Ha? Tom? Manual sa motor, ba? Kung mapalit ka og sakyanan, gihatagan ko ka og katong iyahang manual. Kung mapalit ka og electric pa naa mo na sa gamay nga manual, paano asingkulon, paano i-maintain, ano siya. Kung pagkatawag sa Dios sa ato ang yaning kalibutan, naa po ba gihatag ng manual sa ato? Ha? Na, which is mao ang Bible. Ang Bible mao na siya ang manual sa tao, sa ato. Dapat dira na siya nakabutangan. Maintenance schedule nimo, paano nimo magiging take good care sa imong lawas, paano ka mag-grow in mature and spiritual maturity makuha nimo, paano ka magkinabuhi na ning kalibutan nga malipayon ang ginawa sa imong kinabuhi. Sa motor mga pod, ginabutang dito kung pila ka kilometers ang naganon sa imong motor bago ka magsitsuhin. Pila ka kilometers ang naganon sa imong sakyanan bago ka mag-ilis o bigay. Pila ka kilometers ang dapat nga naganon sa imong makina sa imong sakyanan para i-maintain ang mga sensors, i-maintain ang uban nga mga accessories sa imong sakyanan. Ug kung imo ka nang sundon, i-expect nimo nga ang imong sakyanan motaas gyud ang lifespan niya. Amen? Sa motor nga napod. Kung sundon nimo ang capacity sa motor, sundon nimo ang manual sa motor, ang lifespan sa motor is makaabot og 10 years. Kung sobra ka og 10 years, wala problema yung motor, wala ka overhaul, wala mga minor lang repairs ana, it means nga mo extend ang iyahang kinabuhi. Pero sa Pilipinas, ang motor hindi mo man tricycle. So imbis ang motor mo abot og 10 years, 5 years pa lang, wala na last na. Kaya tungod wala na sunod ang maintenance, wala kabutang sa maintenance schedule o load capacity sa motor. Ang motor gi-design sa sulod sa duha lang passenger ang magsakay. Samantala gihimo ka tricycle, gihimo ka sikat, gihimo ka top down, pila capacity. Bukan daw unom. Minimum ha, minimum ang unom, maximum og tulo. So i-expect nato ang lifespan sa motor, mubaba ko siya. Design mo sa ato ang pagkaisgutan karon. Ang atong pag-isgutan karon is about sa unity. Kung paano nato likunon ang church sa matag usa sa ato nga naagi tayo goal, naa tayo plan, ug naagi tayo blik-on nga relationship sa matag usa. Kaya kini ginatawag na unity in Christ fellowship. Kung wala nato nasabtan ang ginatawag na unity, dili gyud ta mag-grow o maglikod ang simbahan. That's why isa sa mga rason nga before ko mulakaw, dapat strengthenin nako pinaagi sa ako makahatag og encouragement sa inyo nga mas maglikod ang ato ang fellowship even nga layo na to sa inyo. Naay upat ka essential elements of unity. Kung mag-ihawag ang manok na upat ka ingredients para ka matinawan nato nga lamig gyud ang lasa sa sabaw nga manok. Kaya manok pwede magsabaw sa manok nga walay tanglad, pwede magsabaw sa manok nga sa lang. Pero kung gusto nimo nga lamig o quality ang sabaw, dili ka magmahay sa manok, dapat naagi kay saktong ingredients nga para sa manok. Design po sa ato karon nga ginatawag nga unity in Christ. 4 essential elements of unity. Number 1, love. Love. Unsa ang opposite sa love? Hate. Hatred. Kasabo. So dito, love. Ang gingon diri sa book of Colossians chapter 3 verse 14, and over all these virtues, put on love which bind together in perfect unity. Amen? So sa ako nakita, nabi gugma ang matag usa sa ato. Wala ko nagingon nga, walay gugma kay mao na ang topic na to. Sa atong nakita, sa atong congregation karon, nakita gyud nako ang ginatawag nga ako nga paghigugma sa matag usa. Even sa ministry. Kana makita nako ba nga dili ninyo kaya tanawon nga ang ministry nagkalisod. Dili ninyo kaya tanawon nga imong igsoon karon nga kinahanglan sa imong paghigugma. That's why i-continue nga ipakita nato sa matag usa ang ginatawag nga gugma. Ang ingon pa nga, love is a powerful force capable of overcoming any obstacles and hardship. Oh, tinaw ba man nga ang gugma bisag unsa pa ang mubugong basta kay nahigugma ka, bukag ginang tanan mo bugong. Utaw man na? Mudi mo to? Dito man sa panahon nga mo maguyab pa. Dinaingnan ka mo ayo labing adto kay dili maayo ang panahon. Unya gabi ina dili pwede kay delikado ang dalan. Yung nahuna ba nimo ang delikado sa dalan? Wala. Yung nahuna ba nimo ang ulan nga mabasa ka? Wala. Yung nahuna ba nimo ang wakwak ang sabay sa imong during sa panahon nga mabisita ka? Wala. Kaya naman tungod na higugma ka, isa mo bahala ka maginaw sa ni. Para ka wakwak ihawon ka. Tungod na higugma ko. That's the love. Hindi ang pangita sa Ginoo sa imo. Even sa start nga pag-accept nimo kay Jesus Christ nga imong Lord and personal Savior, dira nag-start ang ginatawag nga first love. First love. Sa time na ikaw nagbati ka og first love sa simbahan sa ministry, first love sa Ginoo, gibati nimo nga on fire kay ka. Yung bisag nakalisod ka, muhatag ka og time ngadto sa bulhaton sa Ginoo, Lord, kay higugma ko sa imong. Dili gyud nako pasagdaan ang ministry. That's the love nga ipakita sa Ginoo para sa imong. Kay kung imong tanawon si Jesus Christ mismo, nagsakripisyo sa iyang kinabuhi para sa imong. Sacrificial love offering niya hatag sa imong. Ikaduha is humility. Humility. Unsa man ang pasabot sa humility? Pagpaubos. Pagpaubos. Humble. Ingon ni sa James chapter 4 verse 10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. He will lift you up. Unsa man ang ginatawag nga opposite sa humility? Ha? Arrogance? Pride? Yes. Kaning pride, naman kita na. Naman sa sabon. Pride sa sabon, naman magaling paglaban. Actually, ang pride, gikan sa pagkatao na ito yan kalibutan, kauban na nato na. Kung sa ilong ko pa, arang itigyan na niya sa dugo, ang pagkatikalon ba? Kung sa ilong ko. So sa akong pa, ang pagkatao na ito yan kalibutan, naan na ng pride sa ato ang kinabuhi. But, ang ginoo sa Ginoo sa ato ang pride is dili nato tugutan nga mamibabaw siya sa ginatawag na humility. Dili nato tugutan nga ang pride mao ang musapaw sa ginatawag nga pagpaubos sa matag usa.
Kani makamakan ba ang imong pride, ang imong garbo? Ako gibay kay sa insulto sa imong pagkatao. Sakita oy, insulto man ko, sakita oy, pitamakan man ko. Yes, sakit ka na siya, pero gingon sa Ginoo sa imo ha. Humble yourself kung gusto nimo, ngayon gingon and he will lift you up. Kani ma-pride nga mga tao, kita nimo na sa during sa panahon nga mag-istoryahan nimo. Dili kanya ma-istoryahon kay iya hatanan ang gusto nimo paminawon. Mauna ang mga tao nga may ugali nga pride. Pero sa tao na humble, magsinay, okay na yan. Ana. So, gitutuan ta sa Ginoo nga ato mga garbo, dili nato pwede nga ipagawas nga siya ang mag-lead sa ato kay tungod kung iligtas sa ato mga garbo, dili nato mabuhat ni Ginoo nga he will lift you up. Kaya ikaw na mismo ang nag-alsa sa imong kaugalingon in front sa mga tao. So, Ginoo, humble yourself. Humble yourself before the Lord. Magpaubos. Kaya mauna ang ipakita sa Ginoo sa mga kusa. Wala pa gingon nga mga ma-pride ang naatri. Nakita lang yun ako nga naamagin tayo mga pride. Naamagin mo mga pride. Pero sa panahon kaya nga during may mga meeting, during may istorya, dahil ako makita ka nga bisan pag gusto nimo, pero kung nakita nimo nga murag dili magyud pabor sa kadaghanan, dili gid i-insist niyo. Kaya inyo kita nawis para gyud sa kadaghanan. Which is ang yawa biya grabe. Once sakyan niya ang imong pride, dili na ka maminaw kung unsa ang isulti nga naa sa kalibot. Tinawag. So, control your pride nga dili siya magiging kanang ginatawag ba makita sa imong kinabuhi kundi ang pagpaubos mao na makita sa imong ha. Okay. Third, Ikatulo is gentleness. Gentleness. Ang iyahang kaubanan na is calmness and kindness. Okay. Ang ingon sa Matthew 11:28 to 29, yan ingon, call unto me all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon and learn from me, for I am a gentle and humble heart in heart, and will find rest for your souls. Unsa ang opposite sa ginatawag nga gentleness? Ang kind, dalo. Brutality. Kana mga mag-isip ka o dili na maayo, kung maghimo ka dili na maayo. Ano sa Ginoo? Kung naa kay kabugaton o kasubok sa imong isig katao, kung unsa man ang problema nga imong gidala, come unto me, duol ka sa kuha. Tanan nga imong gidala sa imong kinabuhi nga ginabugatan ka, duol ka sa kuha. Ayaw duol sa silingan. Di mapakyas na ka. Duol ka sa kuha. Duol ka sa kuha ug hatagan ko ikaw og kapahulanan. That's the promise of God. Wala biya kita nga di pasagkaan. Ang ihatag sa Ginoo sa ato karon is, ni anak ko sa inyo ha. Panawag mo kanako kung kamo naglisod kung kinabugatan. Kaya ako makasabot ko sa inyo ha. Kaya niagi man ko sa inyong kinabuhi sa panahon ako di nasa kalibutan. Take my yoke. Ang ibig sabihin ng yoke, kanang kung nagadaro ka sa unang panahon, di ba? Magdaro sa unang party sa unang panahon, dalawa ka baka. So na ay gibutang diri sa liog o pikas ko dali liog. So katong yoke, mo tawag ang yoke. Mao na siya ang maghatag o force sa duha ka baka nga mapantay ang ilang force para kung sa man ang giguyod, daro, karo, unsa man nagara, makaya ang ilang duha. Unsa gyud? Take my yoke. Kung atong pamalatungan, kung atong tanawon nga, kung nakaagi ka og hardship sa kinabuhi nato karon, it is because we are Christ followers. So, kung imo tanawon, since we are Christ followers, unsa ang gihimo sa atong founder, unsa ang gitabo sa atong Dios kay Jesus, the same pod nga atong maagihan. Usa gihambal ang ingon na sa in advance. Nga ayaw mo kabalaka, kay ako makatabang kaninyo. That's why nabuo ni Unity Christ Fellowship. During sa prayer meeting, dito ma-open ang mga problema, kabugaton, katabangan ng kampo, naman tayo GC. Kung na-feel nimo nga, Lord, tabagi ko, ang Ginoo mag-provide kung mga tao nga naa sa palibot nimo, and also this church, ang right person, iyang ikahatag kanimo to comfort you, to challenge you, para nga magabot ang panahon, magabangon o magalasig siya sa mga. Sa kanilang ministry baya sa Ginoo lang, dili dalin ang pugunit ka o church. Dili man ko pastor ng eskwela sa Bible School. I hate being pastor, Ginoo lang. Tingnan ko sa uliyukan sa una, laro yan. Bud magpastor ka. Bud mag-eskwela ka Bible School. Kaya ulam dito sa Chicayna, balay sa imong lugar mga nanti. Anak ko dili po. Tingnan ko sa pastor mo dito sa mga eskwela ka dili po. Ganun dili man ka. Kung kami pa nagkinabuhi ni pastor. Kaya pastor puro mantikado nagkalisod. Eskwela ko engineering. Ni pastor di ba? Yes, Lord. Maka-discourage ang natawag mo yan nga pastor ka. Maka-discourage. Pag-start sa simbahan, church planting i-assign ka, magkita kag membro. Tanang resources nimo imong ihatag. Tanang talent nimo imong ihatag. Pag-abot ka sa kabulan, bisag bugas wala kay makaon. Bisag pamasahe wala kay kwarta. Pag-abot nga mataghan ang congregation, mag-away-away ang congregation, si pastor ang kaganan. Hindi ko lang may support sa pastor. Si pastor ang mag-abot. Pag-abot sa panahon na may membro sa congregation nga, ma-hospital, alauna sa kadlaw, pagkawag pa sa pastor, ipato sa hospital para mag-ampo. Ikaw ang pastor, mubanon kay mag-ampo dito. Sa panahon na may problema ang simbahan, si pastor. Sa panahon ng problema ang pastor sa iyang pamilya, itukot pa sa congregation. Ina na, ang reality sa kinabuhi sa pastor. Kanya, sa mga people na kailangan kong sila kayo pastor. Kanya pag-abot, naghimo na kasi yung bigas ng simbahan, pitisyonan ka. Isa na sa mga rason yan nung wala ko, nag-eskwela ako ng school. Pero, natingalala ko, kaya nga naman ko sa inyo ng ministry. Kino ka? So, dito na ko nakita nga, ingana ko dahil ang imuhang concern sa mga kinabuhi sa mga pastor dahil, sige, pa-eskwelahon ka kag-engineering. Eskwela ko. After sa graduate ng engineering, punta ko ministry sa church planting. Pati ang resources na ko na sa church planting. So, in return, nakita na ko ang plano dahil sa Ginoo sa akong kinabuhi. Nga, hayaan ko niya kung saan akong gusto. Pero at the end,
gamiton yung mga gihapon niya ito, kauban sa akong resources sa ministry. Kung ginani ko karon. Mamisbayan ako din ang ministry magabot ang panahon nga wala na ko dali. That's why, gihagyo na ko ang matakusa sa inyo ha. Since we are in unity in Christ fellowship, ang matakusa nga magiging yung tawag ba nga humble sa iyang kaugalingon. Makita ang pagpaubos, makita ang paghigugma sa matakusa. Nga dili nato gusto og hayaan nga kani nga unity in Christ fellowship center magabot ang panahon nga mabungkag ka. We will continue. Magpadayon ta sa pagkamalagad sa Ginoo. Ikaw pat, patience. In the book of James chapter 5 verse 8, yan ingon, be patient, then brother and sisters, until the Lord's come. See how the farmer wait for the land to yield its valuable crop, patiently waiting for the autumn and the spring rain. You too, be patient and stand firm because the Lord is coming near. Isusamatan niya nga ang pagpasensya nga di ka sa matakusa nga ang pagpasensya dapat dili nato walaon. Nakatay mga plano o bindot nga plano para sa simbahan. Bisan ako, na-discuss na mo kahapon dito sa farm mga bindot nga plano. Sige kung balbalik kay pastor, start na yun nato ang ginatawag nga orientation o seminar sa ginatawag nga corporation para sa atong simbahan. Para may ginatawag na identity nga mailan na yun nga, mauna yun. Kaya mas na kay identity, naa na kay direction sa imuhang church. Pero dili na siya inanak kadali. So dito na ko na-realize na ito pagkuhan niya nga dili ka dapat magdali-dali. Magpaabot ka sa right timing na ihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Na-discuss ko na mo dito, dito na anong mga plano. Nakita ni Pastor Miriana, ay pwede na dito magbuhi ko karte. Ito manok na ginapaitlog, knowledgeable ba na siya. Tingnan ako, actually ako ng plano magpas, wala ako. Kung tingnan ko pagawas. Na siya. Pero ano ko, pwede na siya himoon. Nga, halimbawa, na-discuss na mo dito, open na muna ako sa inyo ha. Kung naan na tayo, RTL, for example,